Actually, yung capital nakuha ko lang siya sa mga scholarship. Galing ka. Paano ba mag-sales stocks? Magaling ka dyan. Hindi, tsaka alam ko kasing bibili ka. Kaya binentahan kita. Kasi di ba, kapag mag-a-apply ka ng trabaho, di ba, i-market mo yung sarili mo. Oo, kailangan. Ibibenta mo lang yung sarili mo sa yung sarili mo. So, gayaan nyo to. Sige, nag-isip siya ng business niya. You're the one already support your study na. O may purpose ka na you want to inspire people through that business, through that diploma or diskarte. Sabay yun, dapat. Oo, sabay sa'yo, no? Yung iba kasi, ako kasi, sorry diskarte kasi pinili ko eh. Kasi mahirap lang kasi kami. So, guys, try nyo tong Energy Echo. Isa siyang full flavored energy drink. Perfect sa mga laging on the go, active. Actually, masarap siya and refreshing. Kaya kanina, bago tayo nag-podcast dito, nagtimpla muna ako ng Energy Echo. And solid siya pang pabuhay ng utak. Lalo na kapag kulang ka sa tulog. Pwede bang pahingi ako nito? Energy Echo. Pwede mo siyang i-try. Feeling ko kailangan ko nang mag-workout. Tapos sasabayan ko nito. Kaya kung gusto nyo subukan din to, i-check nyo lang sa social media nila, sa anything na platform. Shopee and Lazada, lalagay ko na lang yung link sa description. Baka ito na yung kulang sa daily routine mo. Anyways, back to our podcast. Tama natin si Bossing. Magpakilala ka. Hello everyone, I am Liliana Kate Canansial and yun, meron tayong business ngayon and meron akong Facebook page, yan, Prince by L. Ilalagay na lang namin yung page na dito sa baba. And business mo ngayon is related to sticker notes ba? Yeah, and yung mga printing like Instax Mini, ganyan. So, doon sa mga sticker notes mo may mga nakalagay na actually yung inspirational text? Inspirational quotes siya like faith over fear, mga quotes. Christian related quotes siya na tapos yung iba is nawawalan ka na prayer. Kapag nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay, kapag nakita mo yon, pag makita mo, mabubuhayan ka. Oh. Anyways, andito pala kami dito sa may San Jose. Muñoz. Ang CLSU ba? Science City of Muñoz. Dito sa may campus nila dito. Maganda mag-podcast dito with Kate. Ano yung nag-inspire sa'yo na mag-start ng business? Stationary business yung tawag dyan eh. Actually, mahilig ako sa editing eh. And yun talaga yung passion ko, yung editing and layout, ganyan. So, kasi kailangan din ng mga edits dyan. Kailangan marunong ka rin gumamit ng Canva or ano bang gamit mo? Dati, nung starting pa lang ako, publisher pa lang sa MS, Microsoft, publisher. Word. Parang PowerPoint ba yan? Or? Oo, pero more on layout, ganyan. And then, yung mga kasi yung sa family ko kasi, nagpapagawa sila sa akin ng mga invitation. So, yun yung nag-inspire sa akin na mag-start na mag-business like for tarpaulin, editing layout sa tarpaulin and yung mga invitation sa akin sila nagpapagawa. Mostly kasi na ginagamit sa mga ganyan na mga edit is alam ko. Canva. Depend. Ako din kasi nag-edit din ako ng mga videos. If mga photos, ang ginagamit dyan is Adobe, Photoshop. Adobe Illustrator, which is mga mahirap. Pero ngayon meron na yung madadali, Canva. Na-try mo na mag-Canva? Actually, yun yung ginagamit ko ngayon kasi madali siya. Yung nag-push talaga sa akin is yung urge ko talaga para mag-help sa family ko in terms of finances tsaka sa expenses na rin. Ito, dami makaka-relate nito sa mga young people out there. If kulang kayo sa mga finances, ito, gayaan nyo to. Sige, isip siya ng business niya para nag-aaral ka pa ngayon. Yeah. You're the one already support your study na. Though, hindi naman buo. Nanghingi pa rin ako sa parents ko but syempre gusto kong malesen yung burden din sa kanila so naisipan ko rin to. Yung first customer ko sa magnetic bookmarks and stickers is yung mga kapwa ko yung people sa church. Kasi nga yung the quotation itself na be brave, parang have faith in the Lord, ganito, ganyan. So kapag makikita mo sa unang tingin mo pa lang kasi sa bookmark na yun is parang, di ba, magkakaroon ka na ng courage or kumbaga so more on sa nakalagay dun sa mga quotes siya na Christian, mga verses ba? Actually, pwede nyo lang din i-search yan sa Google. Yung mga ganyan na kung paano yung process. Paano ba? Nagpa-print ka ba or may printer ka na rin ba? Sariling printer ko. Pwede mo explain sa kanila yung process para if ever kung gusto rin nilang mag-start din ng business na ganyan na madali yung idea compare sa mga other businesses. Ito, explain mo sa kanila yung process para alam din nila. Actually, ako ngayon wala pa kasi akong nakakausap na supplier since small business pa lang siya. So, mag-order ka lang sa Shopee, gano'n? Oo, sa Shopee. Tapos, ang tips dyan, kailangan
punta kayo sa may naka-live para merong mga discount. Oo, mga voucher. Kasi, mga vouchers. Kailangan natin ng vouchers. regarding pala sa capital, mga ganun, maliit lang din. Hindi siya ganun kalaki. Actually, yung capital, nakuha ko lang siya sa mga scholarship. Galing nga. Pinaikot ko lang yung pera. Talagang hilig ko lang talagang mag-edit and sabi ko kailangan kong mag-step up dito. Kaya naisipan ko yung printing business. Actually, mayroon ka bang napanood na Facebook? Oo, marami ding nagsilabasan. Ganun. Malaki talagang help ang social media sa panahon ngayon. Before kasi walang Facebook. Ngayon, this generation, gamit yung mga cellphone nyo through online. Kumbaga, ang dami na siyang opportunity. Actually, ako, nagkaroon ako ng work through online din. So, freelance yan. Maghanap ka lang ng client sa Upwork, Fiverr, Instagram, mag-DM ka lang doon. Then, magkakaroon ka ng client. And through the use of technology and online something, ang dali kong na-access yung ganun na work na ganun. Actually, TikTok University. Marami sa YouTube. Search ka lang ng how to make this ganito, ganyan. Ang alam kong mahirap dyan yung paghanap ng type of sticker. May iba't ibang kind ng sticker. Sticker paper. Oo. Diba? Actually, yung sticker paper na ginagamit ko ngayon is waterproof, pati yung sa ink ko. Kaya siguro, kung sa ibang printing business, ay mas say na yun yung advantage ko sa kanila. Yung pagkakaroon ng waterproof na products. So, ang gagawin, kailangan mo rin ng hard work to mag-search, ganun siguro. Yeah. Yun yung mahirap. Magko-compare ka ng mga products, kung alin yung better. Kung alin yun yung for the long run mas magagamit. And ano yung naging biggest challenge mo nung nag-start ka mag-business ng ganyan? Actually, before, capital talaga. Pero since nga may mga nakukuha tayo sa support, ganyan. And actually, yung printer ko, hindi ko siya sariling pera. Nag-try lang akong mag-ask ng help sa isa sa kamag-anak ko. Especially sa pinsan ko. Ayun. Tapos sabi ko, babayaran ko siya within 2 or 3 months. And then sabi niya na, gift niya na lang sa akin. Kasi wala siyang regalo sa akin. Alam niyo, pwede mong gawan ng paraan. Kung gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Saka kailangan lang din ng kapal ng muka. Oo, sa business actually, ganyan eh. Ito kasi binentahan niya ako ng sticker. Mayroong fellowship na nagkasama kami sa isang church. And then ito, magaling to mag-sales to. After nung service fellowship namin, nag-uusap-usap kami doon sa likod. And then meron tong business. Ngayon doon ko lang din siya nakausap din. Hindi niya pa ako kilala before. Personally. Hindi pa. Tapos nilakasan niya lang yung loob niya. Na bentahan niya ako ng sticker. Magnetic bookmark. Magnetic. Hindi pala sticker yun? Stickered siya, pero may magnet siya sa loob? Oo. Binentahan niya ako ng gano'n, and then ang galing niya magsalita-salita. Kumbaga, pwede mo ulitin yan. Bili ka na ng ganito. Kailangan mo to, ganito, ganyan. Dami niya mga in-explain. Kahit hindi pa ako nagsasalita, hindi pa ako tuloy-tuloy siya magsalita. As ako, Christian, kailangan mo yun kasi para sa devotion. So, kailangan natin ng bookmark. Paano ba mag-sales talks ba? Magaling ka dyan eh. Number 1, wag mong pilitin, pero you give value first. Oo. Tsaka alam ko kasing bibili ka. Kaya binentahan kita. Paano yan? Di mo pa nakakausap yung tao? Nakita ko na. Nalaman ko kaagad. Bibili to, bebentahan ko to. Kasi merong mga seller minsan na intimidating, diba? Yung parang unang tingin mo, ano ba naman to? Napakasungit. Una, syempre, kailangan natin maging friendly. Tapos, talkative, ganyan. Kasi kapag nagbebenta ka talaga, dapat kapalan mo din yung mukha mo. Kung gusto mong makabenta talaga, dapat gawa ng paraan. Kung hindi yung parang nahiya ka pa Ganun. Alam mo, walang magiging successful sa business kapag nahirapan ka makipag-usap sa ibang tao. So, kailangan meron ka ding size skills, meron ka ding communication skills. Actually, number 1 yan. Actually, para makapag-persuade ka ng mga buyers. Naghahanap ako ng mga client ko, makipag-deal sa client kung i-grab na ba yung service ko. Ang sinasabi ko, ang technique ko lang din, parang yung sinabi mo, you give value first. Kung ano yung needs nila na kaya mong i-offer, yun yung sabihin mo. Huwag mong pilitin sila na bumili sa'yo. Or kung needs ba nila, kung kailangan ba nila. Hanapin mo yung target market mo or target audience mo na needs nung binibenta mo. Kaya ikaw, alam ko na identify mo rin sa akin na needs ko rin yung ganon. Kaya lumapit ka sa akin. You identify first yung target audience mo. Number 1, natutunan ko rin sa mga mentor and coach ko. You need to find your target audience. Kapag nagbenta ka ng anything na product sa maling tao, kasi kahit ipilit mo siya kung hindi rin naman beneficial. And hindi niya kailangan.
Oo. Hindi niya kailangan yung product mo, wala lang din. Useless. Yan yung pinaka number one tips, yan. Nasbigyan na namin kaya ng tips to how to market. Kahit ano ng business yan, kahit ano namang service yan. Kasi di ba, kapag mag-apply ka ng trabaho, di ba, i-market mo yung sarili mo. Oo, kailangan. Ibibenta mo lang yung sarili mo sa yung sarili mo. Kaya ka nagbibigay ng resume. Kailangan lahat ng qualities na binibenta mo yung sarili mo. Benta So, mina-market mo yung sarili mo. Yung market. Dapat alam mo dapat mag-market. Kasi mahirap yan eh. Mahirap makipag-usap or makipag-sales talk. Actually, yung advice ko lang talaga is maging friendly ka sa mga tao. Like kasi yung business ko ngayon sa printing, hindi rin naman siya agad nakakakuha ng customers. Pero before printing kasi nagtitinda-tinda rin ako ganyan sa school. So, ang may advice ko lang talaga, kapal ng muka. Nung una, nilapit ko siya sa mga kaklase ko, tas may bumili. Tas until sila na rin yung sabi sa akin na, ay magdala ka ng ganito, magdala ka ng ganyan. Ganun. So parang naging madali na lang siya for me. Kasi nga, yung sabi mo kanina na yung target market natin nandun eh, tsaka beneficial sila dun sa Target product na yun. Yeah. Target audience. Ngayon nung, di ba, magaling ka mag-sales talks and then dapat may kapal ka ng mukha. And then meron din ba nagsabi sa'yo ng anything na hindi maganda o nag-criticize sa'yo? How you handle criticism? So far, wala pa naman. Pero kung if ever meron sa criticism, willing, open naman tayo, basta constructive siya. Basta constructive. Kasi kung destructive yan, baka mawala tayo sa goal natin eh. Ano yung constructive criticism? So kapag constructive criticism, dapat isipin mo siya as positive na criticism para sa ikabubuti rin ng ikalalago natin as entrepreneur or sa business Pero natin wala mismo. bang nag-criticize sa'yo before ba? So far, Alam mo na paano i-handle, no? Gaya sabi ko, take it constructively. Kasi kung tinake mo siya as destructive, mawawala ka sa goal mo eh. Mawawala yung vision mo. So, kailangan focus lang tayo sa goal. Halimbawa, may nagsabi sa akin na, bakit naman ang product mo? So, ganyan. Meron ka na. Meron na ba before? Wala ba? Actually, wala. Oh, ganun kaganda talaga siguro yung Hindi product mo, naman, no? pero if ever something happens na ganun, dapat isipin mo siya, so paano ko mapapaganda tong product na to? So, you have to research first para para sa improvement ng Doon yung products. improvement, doon ka kasi mag-grow din minsan. Kasi kung ng mga inisip mo na, criticism. ay pangit daw yung product ko, hindi na ako magbebenta. So mag-stop ka na rin kapag destructively. Wala na, diba? Yeah, so dapat positive lang tayo sa buhay. Ganyan. So ngayon, nag-aaral ka ngayon. Nag-aaral ka ngayon. At the same time, meron kang business in a side. So parang side hustle siya or parang part-time mo lang siya, ganun. Ano ba kinukuha mo ngayon? Accountancy student ako. Mag-apply ka in the future, mag-work ka din ba before? Or Let's gusto see. mo rin? Gusto kong i-pursue to in the long run kasi gusto ko ako yung amo eh. Ooh. Ayoko ng employee ako, ganun. So gusto ko may magagalit sa'yo kapag ikaw yung amo. Kailangan mo kailangan mo ng mas mataas na income, no? Especially nowadays, pataas yung bilihin. Pataas yung lahat ng mga bagay. Pati lupa, di ba? Lupa lang yan, tapos tumataas pala yung value ng lupa. Grabe ang appreciation ng lupa. So, maghanap ka ng alternative way, hindi lang siya sa work eh. So, kapag work kasi, fix lang yung sahod mo and all of the stuff. At the end of the day, mag-iisip ka din ng another alternative na pagkakakitaan. Tsaka as someone na gala, gusto ko kasi hawak ko yung time ko. Kaya gusto ko, ako yung, amo ko yung sarili ko. Pero alam nyo, ako, may business din ako before and I realized, ako din, ganyan din yung mindset ko. Hindi pala hawak natin yung oras. Yung client mo yung may hawak ng oras mo. Yung business mo yung may hawak ng oras mo. Tama. And how you balance yung school mo pala tsaka business. Ayun. So, yung sa school ko is, pag dito ako sa school, ang focus ko talaga is studies. So, kapag sa weekends, dun lang ako promotion ng business, ganyan. Every weekends lang. And every weekdays, yun, sa school talaga. Focus talaga sa school. And syempre, mag-aaral pa rin ako ng weekends. Pero kung may mga orders, ganyan, syempre. Pero kaya mo naman? Namamanage naman siya. Hindi naman siya naging distraction yung business mo. Or hindi naman naging distraction yung pag-aaral mo. Di ba ganun yun? Diploma or diskarte? Sabay yun, dapat. Oo, sabay sa'yo, no? Yung iba kasi, ako kasi, sorry discarte kasi pinili ko eh. Kasi mahirap lang kasi kami.
kailangan dumiskarte ka dapat. Ngayon, diploma, actually mahalaga naman din talaga ang diploma. Pero in my opinion din sa akin, hindi na siya applicable sa generation ngayon, diploma. Hindi ba mas applicable ang diploma sa generation ngayon? Depende sa standing mo sa buhay. Pero kasi sa panahon ngayon, kahit Actually, pwede mo naman pagsabayan ng diskarte at diploma. Maganda naman din kasi talaga yan. Kasi kailangan mo pa rin diploma at the end of the day. And kapag may diploma ka na, Advantage maghahanap ka ng trabaho, so magdidiskarte ka din, di ba? Maggagawa ka ng resume mo, mag-spend ka ng time maghanap, pumunta sa mga company, mag-apply. Kailangan may diskarte ka din. So siguro para sa akin, depende siya sa sitwasyon ng buhay mo. Meron kasi yung iba, ito yung iniisip ko eh. Yung wala silang kakayanan na kumuha ng diploma. Kaya pinili na nila yung diskarte. Alam na dito sa Pilipinas, yung poverty, yung financial problem ng dito sa especially dito sa Pilipinas. Wala silang kakayanan na mag-aral, finances to provide. Kahit libre nga din yung pag-aaral, meron ka pa rin gagastusin na ng mga projects, mga transportation mo, di ba? Magastos siya actually para sa akin. Magastos mag-aral, pero alam mo yun, para kasing ano na rin siya parang trophy na rin yun para sa parents natin. Tayo kasi na Filipinos, meron tayong traits na parang to give back. Give back to our parents. So ano yung mga sacrifices nila kaya nag-aaral ka ngayon. Kuwan siya, reward sa kanila yun ng pagpupursige nila. Tsaka yung diploma na siya, piece lang siya ng paper pero makikita mo lahat doon ng pinaghirapan mo eh. Papel lang siya pero malaking impact siya sa, lalong-lalo na sa parents natin. Yan yung maganda sa Pilipinas din kasi, mapagmahal sa magulang. Mapagmahal ka rin naman sa magulang. Grabe! Oo, syempre. Anong importansya ng dapat mahalin mo yung mga parents mo? Unang una, sabi sa Bible, love your parents, di ba? I-respect natin sila. At saka, syempre, magulang natin yan eh. So, ano ba yung definition mo ng success? Yung success kasi para sa akin, yung more than financial stability is yung maisama ko yung parang buong family ko muna sa church. More than financial Hindi ka magiging successful sa buhay kapag wala kang kinikilalang Diyos sa buhay mo. At the end of the day, ang nagbigay sa atin ng success life is ang Diyos. Actually, may isa akong story na i-share kung okay lang. Kasi meron akong mag-anak na malaki na kinikita niya actually. Pero once nung nakapag-usap kami ng heart-to-heart talk kasama ng family ko ganyan, sabi niya na parang may kulang sa akin. Kasi dati siyang believer eh. Tapos ngayon parang sabi niya, parang may kulang sa akin, parang I feel empty kasi wala yung Lord sa buhay niya eh. So sabi niya, nabibili ko lahat ng gusto ko, kaya ko nang bumili ng ganito, financially stable ako. Pero alam mo yun, parang may kulang sa buhay mo kapag wala ka kasing kinikilalang Lord. Kasi at the end of the day, lahat ng material na bagay dito sa mundo manggagaling din sa Lord lahat yan eh. Tsaka temporary din yung, actually magiging masaya ka naman din sa mga success, pero magkakaroon ka pa rin ng emptiness because of merong someone na kulang, or may something na kulang. And ang mag-fill up lang doon, ang mag-fill lang si ng emptiness na yun is ang Diyos, di ba? Because at the end of the day, sa Kanya pa rin tayo lalapit eh. Kaya nga dapat above all, yung spiritual life natin, yung kumbaga sa triangle siya yung nasa top. So, paano mo napapagsabay yung business at the same time yung relationship mo sa Diyos? Naikon ka na, na-segue na natin eh. Yun nga, gaya nung sa magnetic bookmarks, di ba? Parang yung nakaprint kasi doon is to give inspiration sa mga, especially sa youth. And syempre, sa ibang tao na rin. Syempre, ako din, gaya ng sa course ko, isisegue ko na rin. Accountancy student kasi ako. So, minsan napanghihinaan din ako ng loob. Pero once na tinignan ko yung magnetic bookmark na yun, may purpose ako sa buhay. Kumbaga, may patutunguhan ako. Isa sa nakalagay doon is faith over fear. So, kung mas inuna mo yung takot mo, wala kang patutunguhan. Pero kung kinomit at sinurrender mo lahat sa Lord ng worries and fears mo, basta meron kang faith, makakonquer mo yung lahat eh. Doon nag-start yung magnetic notes mo kasi you want to inspire people pala. Hindi lang sa pera, hindi lang sa gusto mong kumita ng pera, pero you have the vision pala talaga na may purpose ka na you want to inspire people through that business, through that, yung notes, magnetic. Kaya parang na-segue tayo doon. You want to inspire people pala. Yan ba yung vision mo doon sa... Oo, syempre. At saka as someone na related, na nakaka-relate, parang sa sarili ko rin mismo, gusto ko siyang dapat faith over fear. Kasi dapat we live on a prayer, ganun. Ang daming mga kabataan ngayon na nawalan na sila ng hope
sa buhay nila. Depression, anxiety, yun yung pinaka number one na problem ng mga young people nowadays. Is nade-depress sila, nagkaroon ng anxiety, and there's no one who can help them. And isa ka sa mga nagiging solution na kapag nabasa nila yung nakalagay sa Bookmark mo, di ba? Kahit in a simple... Actually kasi I've been there Yung sa anxiety na phase, I've been there talaga. Though hindi siya joke And yun kasi nung syempre may... Seryoso mo ngayon Parang kanina, tumatawa-tawa ka lang. Karoon ka pala ng depression before. Hindi siya depression, lang, malalim na masyadong depression, parang anxiety. Reason? Ano reason? Alo, walang reason. Hindi, ano ba? Ikakat mo to Iyak ako, Hindi, naiiyak ako. About sa, paano ba? About sa other people ba? Relationship. About sa? Boyfriend. Nagkaroon ka ng boyfriend before, tapos nag-break kayo, ganun ba? Ala, wag mo, isasama mo to? Wag mo isama to. Yun yung naging parang nag-push sa'yo na mag-inspire because of your experience. So lang nagawa na hindi mo ganda. Ayun na lang. Siyempre sa buhay may mga ups and downs tayo. Pero kapag sa Lord ka kasi nagsumbong, parang mawawala lahat ng bigat mo sa katawan Tapos doon nag-start yung what if gamitin ko to as a inspiration testimony to other. Testimony. Inspiration na rin sa iba. And naging blessing ka pa sa ibang tao. Kaya dyan mo naisip yung business na yung sticky note, magnetic notes, bookmark. Because you want to inspire pala. Tsaka parang feeling ko kasi parang, hindi ako sa ibang tao lalapit, dapat kay Lord. So, kailangan, pag nakikita mo rin yung Bible and the bookmark itself, makikita mo na siya na, mas kailangan ko si Lord more than other people. Kung hindi mo siguro na-experience yun before. Wala, di ko may isip to. Kumbaga, na rin siya, blessing in disguise. Minsan kasi, God allowed that to happen to us na mangyari sa atin para ma-redirect tayo ba. Ito yung gusto ko na plano sa'yo, pero dito ka pupunta sa kabilang road. He allow things, problema, pagsubok, or specific na situation para bumalik ka sa Kanya. Diba? Tsaka yun nga, kasi nung nagkaroon ako ng relationship, parang napalayo ako sa Lord, ganun. So, kaya sabi ko, kailangan kong bumalik. Sometimes mistakes is a blessing din. Oo. Tsaka actually, kaya ako nag-come up sa, yung sa how do I define success sa spirituality. Dahil sa experience na yun. Kasi, nawala ako So, feeling ko, parang ako yung, prodigal daughter. Okay, nakita ko pala sa video ni Angela, yung umiyak-iyak. Oo. Ano yung mga future plans mo, long-term goals mo sa Prince by L? Sa Prince by L? Actually, yung long-term goal ko dyan is yung talaga. Pagkakaroon ng, yung tawag dito, yung tarpaulin. Wow. Ang tawag doon? Yun talaga yung pinaka-main goal ko. And patayo ka rin ng parang warehouse na punong-puno ng mga printer. Yan, gano'n. As of now, kasi dalawa na siya, so kailangan, passion ko talaga siya actually. Anong yung sa importance ng dapat masaya ka sa ginagawa mo? Dapat masaya ka sa, sa ginagawa, in a way na ina-enjoy mo siya. Kasi pag iniisip mo siya na burden, hindi mo mako-continue yung vision na, Diba, gaya sa work, kung saan ka kumbaga sa studies mo, kung saan ka masaya, yun yung kunin mong course or yun yung kunin mong program. Kasi kung iniisip mo siya na, kailangan kong to kasi ganito lang. So, parang iniisip mo lang siya for the sake of, tawag dito. Pilitan ka lang. Kumbaga, iniisip mo lang siya for the sake of passing lang. So, parang ganoon din sa Oo. Tsaka kasi, diba, halimbawa, sa mga nagtatrabaho, ganyan. Kahit malaki yung sahod mo, kung napipilitan ka, parang wala dun yung passion mo unlike sa mga kahit malit yung salary, kung masaya ka sa ginagawa mo, masaya siya. Dapat as much as possible kung ano yung ginagawa mo or nag-aaral ka, yun din yung importante sa pag-aaral. Dapat masaya ka din na nag-aaral. Hindi yung napilitan ka lang na mag-aaral or napilitan ka lang dun sa course mo. Ito pala, yung topic namin to ng isang na kasama ko nag-podcast Yung choosing a course, di ba? Accountant ka ngayon, di ba? Gusto mo naman yung accountancy? Ngayon. Ay, hindi ba? Natututunan ko na siyang mahalin. Dapat piliin mo yung gusto mo na course, di ba? Kasi hindi siya kumbaga, hindi ka magtatagal dun sa course mo if napipilitan ka. Ano ba yung course na gusto mo talaga dapat? Actually, fine arts. Fine arts. Kaya ka ba lang dyan sa bookmarks and stuff? Kasi mahilig kasi ako sa mga
drawing, mga painting, ganyan. Sa accountancy kasi is pwede kang pumasok sa kahit saan. Pwede siya sa government, pwedeng private, pwedeng academe. So yung, tsaka kasi naisip ko kasi kapag pag kasi once na yun napas mo na yung boards, pwede mo nang pasukan lahat eh. So kumbaga malawak yung scope ng napili kong program. Yun. Although mahirap siya. Isa lahat naman ng bagay mahirap. Mm. Pag start ng business mahirap din. Pag-aaral mahirap din. Pero kung gusto mo yung ginagawa mo and lahat naman ng bagay may paraan. So Tsaka kung will ng Lord yan, bibigyan dapat niya naman pinagpipray mo din. Kung may mga plans ka and goals, dapat pinagpipray mo siya kasi at the end of the day kailangan mo pa rin ng tulong ng Diyos eh. Yeah. May times na nagdadawat ako sa sarili ko pero sabi ko, ay hindi. May Diyos ako. So, kailangan lang talaga natin ng Lord sa buhay natin. Ano yung advice mo sa mga young entrepreneurs nowadays kung gusto rin nila mag-start ng business? Sa yung mga entrepreneurs, ang masasabi ko lang, magpatuloy kayo. Alam nyo kasi sa business, may times na malulugi ka. May times na kikita ka din talaga. Hindi mawawala yun eh, yung lugi tsaka yung malaki yung magiging asset. Pero kasi, once kasi na nagpatuloy ka, may patutunguhan ka talaga eh. And then, kapag may business ka for example, dapat i-surrender mo yan sa Diyos. At the end of the day, it will not be successful yung business na yan kapag hindi mo kasama ang Diyos sa buhay mo. Tama naman. Kaya, as much as possible, you build, build relationship with God. So, siya yung tutulong sa'yo para maging successful yung business na yan. Tsaka kasi pag meron kapag, kumbaga, kinamit siya kasi na-render mo na sa Lord, gagamitin ka na rin niya as a blessing to help others eh. So, yun yung gusto kong i-inspire actually, sa mga kakilala ko ng mga business owners. Yun din yung gusto kong mangyari, yung maging instrument ako for other people. Na God blesses me to bless others. Yun din yung parang vision ko na sinasabi ko rin sa mga kakilala ko din ng mga nagbi-business din. Na, anong purpose bakit tayo nagbi-business? Para sa atin lang ba? Para sa personal interest ba? Para lang yumaman ba? Ganito, ganyan. Kuan pala, ganito yan. Magkaroon ka ng business is the purpose na maging blessing ka rin pala sa ibang tao. Which is yun yung ginagawa ng ibang mga successful business na ngayon. Yung SM, may mga charity May sila. mga charity sila. Pero ang main goal ko talaga is ma-spoil ko yung parents ko. Yun muna, bago sa ibang tao. Kailangan family first, bago Give yung, back kasi oo. Grabe rin kasi yung support nila, so kailangan. Anyways, salamat sa pag-advise sa mga viewers ko dito. Sana meron kayo natutunan. Sana may natutunan kayo kay Kate nandito. Kung gusto nyong i-share, i-visit yung page niya, diba? Prince by L. Kung gusto nyo bumili sa kanya, message nyo lang siya directly sa personal account niya. And hopefully, meron kayo natutunan. And don't forget to like, share, and subscribe. And see you on the next one. Peace. Bye!